hapon, Pilipinas. Kami ang mga patrol ng Pilipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, mga bakasyonista nagsisiuwian na sa pagtatapos ng Semana Santa. Sitwasyon sa mga pangunahing lansangan, terminal at pantalan, tutukan live. 4 patay, 29 sugatan sa salpukan ng truck at multicab sa Cotabato. Mga naliligo sa talon sa Kalinong Iloilo na bulabog ng tagaan at pamamaril. 3 sugatan. Presyo ng langis hindi agad bababa sa kabila ng pagpayag ng Iran na makaraan ang mga barko ng Pilipinas sa Strait of Hormuz. Replika ni Judas, taglay ang 7 nakamamatay na kasalanan sa mundo, pinasabog sa Pampanga ngayong linggo ng pagkabuhay. At Bini at SB19 hataw sa kanilang mga bagong proyekto at mga International Music Fest debut. Kapamilya, balik trabaho na bukas matapos ang mahabang bakasyon sa mga probinsya at pagninilay nitong Semana Santa. Kaakibat nito ang pagbigat din ng trapiko, lalo't dumami ang mga biyaherong pauwi ngayong Easter Sunday. Kaya naman, nakatutok live ang ABS-CBN News sa mga expressway, terminal, pantalan at paliparan. Dagsana ang mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport ngayong linggo ng pagkabuhay. Nagsimula na ring maramdaman ang pagdami ng pasaherong dumarating sa Parañaque Integrated Terminal Exchange mula sa mga probinsya. Live mula PITX, nagpapatrol, Jessie Cruzat. Jessie, marami na bang bumiyahe ngayon pabalik ng Metro Manila? Zan, sabi nga niyan, vacation is over na para sa ating mga kapamilya na galing pa sa iba-ibang probinsya. Karamihan sa kanila ay bumiyahe na pabalik dito sa Metro Manila ngayong linggo ng pagkabuhay dahil nga bukas ay balik trabaho na rin sila. Pero ayon naman sa pamunuan ng PITX ay bukas talaga nila inaasahang mas dadami pa ang pasahero dito sa terminal. Abala na sa Gate 3 ng Parañaque Integrated Terminal Exchange. Ito kasi ang arrival area ng mga pasaherong galing sa iba-ibang probinsya tulad ni Luna na galing pang Nueva Ecija. Bitin man sa 3 araw na bakasyon, masaya naman siya na nakasama ang pamilya sa pagunita ng Semana Santa. Bukas kasi, balik trabaho na siya sa Las Piñas bilang kasambahay. Maaga pa ako pumunta doon para makakasakay po ng maayos. Medyo malungkot, medyo masaya din. Naiwan ko yung pamilya ko sa amin, tapos nagtrabaho na naman. 14 na oras naman ang itinagal ng biyahe ni Ricky na mula pa sa Rojas City, Capiz. Balik trabaho na rin siya bilang construction worker sa Parañaque City. Okay naman sir, medyo nakaupo lang sa barko kasi maraming pasahero. Siksikan. Siksikan pa ngayon? Oo. Babalik? Pabooking na kami noong March 17 pa, back and forth yung ticket namin. Samantala, dagsa na rin ang mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport. Tulad na magkakaibigan na ito na tinapos muna ang Holy Week bago lumipad para magbakasyon sa Vietnam. To vent out from stress, from work, and kasi most of us are teachers. We planned it for 4 or 5 months and every month we contribute until we reach our goal money. Si Dome naman masayang babaunin sa Canada ang karanasan ng pagunita ng Holy Week sa kanilang probinsya sa Quezon. Mas masaya dahil siyempre yun namang Holy Week sa ibang bansa, hindi tulad ng Holy Week dito. Dito Muslim, mararamdaman mo yung mga ritual ng isang Katolik. Sa assessment naman ng Philippine National Police, generally peaceful o mapayapa ang kabuuan ng Semana Santa sa Metro Manila. Sa mga reports po natin natanggap, mas mababa po yung ating mga incidents na na-report, yung ating mga petty crimes. Siguro po dahil mas maingat at mas naging alerto yung ating mga kababayan. Higit 13,000 pulis din ang ipinakalat ng NCRPO para panatilihin ang seguridad sa mga terminal at paliparan sa Metro Manila.
hanggang sa mga oras ng ito ay kalat pa rin o yung nakaposisyon pa rin yung mga tauhan ng PNP at iba pang ahensya ng gobyerno dito sa PITX para panatilihin yung seguridad. Ito namang nakikita nyo sa aking likuran, ito yung Gate 3 at karamihan sa mga dumarating ngayon ay yung mga biyahe mula sa norte, may Nueva Ecija, Pangasinan, at yung iba naman ay galing sa Cavite. Maya-maya inaasahang darating din yung mga galing naman sa Bicol. Kahapon, nasa 151,000 yung foot traffic dito sa terminal. Pero tulad ng sinabi natin kanina, inaasahan ng pamunuan ng PITX na posibleng mas umakyat pa ang bilang na ito bukas kung saan nga yung ating mga kapamilya ay balik trabaho na. Zen. Jessie, nadaanan mo ba yung lugar kung saan may bumagsak na kisame nga doon sa NAIA at kung napalitan na yung kisame una at pangalawa, ano yung lagay ng investigasyon? Kailan magkakaresulta? Zen, kanina galing tayo dyan sa NAIA Terminal 1 at pinuntahan natin personal yung mismong kisame na bumagsak doon sa arrival extension. May kordon pero hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa nakukumpuni. Pero ayon naman doon sa mga nakausap natin ay patuloy daw yung investigasyon tulad ng sinabi ng NAIA Infra Corporation at ayon na rin o base na rin sa utos ng Department of Transportation. Pero kanina Zen, kapansin-pansin na yung upuan doon sa tapat ng kisame ay tinanggal na nila at inusog nila sa malayong lugar para kung sakaling meron pang mga ibang debris na bumagsak ay hindi nga naman matatamaan yung mga naghihintay na pasahero. Zen. Siyempre, ang ating patuloy na panalangin ng ligtas na biyahe para sa lahat. Maraming salamat, Jessie Cruzat. Inaasahang mas bibigat ang trapiko sa mga expressway ngayong gabi, lalo't marami ang pauwi na sa Maynila. Pero ayon sa pamunuan ng NLEX, kapansin-pansing mas maluwag naman ang sitwasyon ngayong taon kumpara noong mga nakaraang Semana Santa. Dahil may ibang piniling huwag bumiyahe para makatipid dahil sa mahal ng gasolina. Live mula sa NLEX Balintawak Toll Plaza, nagpapatrol si Liza Aquino. Liza, kamusta ang traffic ngayon dyan? Adrian, ramdam na natin dito ngayon sa ilang bahagi ng North Luzon Expressway ang unti-unting pagbalik dito sa Maynila ng masisipag po nating mga main characters sa may mga trabaho na nga po bukas, Lunes. Kung kayo po ay papasok dito sa may North Luzon Expressway sa mga oras ito, asahan na po ang build-up at pila ng mga sasakyan. Papasok pa lang yan sa may NLEX Daur, sa may Maybiga, Mabalacat po yan. Asahan na rin ang build-up o pila ng mga sasakyan. Pagdating niyo po dito sa bahagi ng San Fernando, Pampanga, asahan na rin ang slow-moving situation kung kayo po ay dadako sa may area ng Giginto, Bulacan. Diretso na po yung ganyang sitwasyon sa may area ng San Matias River Bridge. Sa may area po yan ng Santo Tomas, Pampanga. Maging dito po sa may area ng Plaridel, Giginto, diretso hanggang sa Balagtas, Bulacan. That's 2 exits away before the Bukawi Toll Plaza. So yan po ang mga i-report po sa atin ng North Luzon Expressway na konting build-up ng mga sasakyan. Pero bukod pa nga po dyan sa assessment at ilan sa mga drivers na nakausap natin na bumabay sa NLEX at SLEX ay tila mas konti ang mga sasakyan na bumaybay sa mga pangunahing kalsadang ito kung ikukumpara noong Semana Santa nakaraang taon. Ng 12 hanggang karaniwang inaabot ng 12 hanggang 16 oras ang biyahe ng bus mula Bicol pa Maynila tuwing Semana Santa. Pero ngayong taon, pansin ng tsuper na si Louie Lantin, pumilis ang biyahe at kinaya ang 10 hanggang 12 oras lang. Ayos ang dali ng trapiko, ayos yung kalsada. Wala kasing sa kagabi. Pati lang yung mga private, hindi katulad ng araw na, diba, nung hindi bahalang gasolina yan. Ayon sa terminal operators, inaasahang bibigat ang sitwasyon ng trapiko ngayong gabi hanggang bukas ng umaga. Mahigit 1,000 pasahero ang naitalang sumakay sa kanilang terminal kaninang umaga. Pero fully booked na ang mga biyahe nila pabalik na Maynila hanggang sa April 9. From 6 o'clock in the morning until 11 o'clock, nakapag-record na tayo ng 23 buses na na-dispatch going to Metro Manila. Ang passenger estimate na na-dispatch na natin for that period is around 1,150 passengers. Ayon sa pamunuan ng Bicol Central Station, wala silang natanggap na ulat na may matinding traffic o aberya sa kalsada, lalo na sa Maharlika Highway.
Ngayon, hindi na masyadong ganun yung sitwasyon. Nakakarating naman on time yung mga buses. Kasi inaasahan talaga natin na dadami yung mga gagamit ngayon ng Maharlika Highway. Samantala sa North Luzon Expressway naman, pinagandaan din ang buhos ng biyahero kung saang may counterflow lanes para makatulong sa dagsa ng mga sasakyang gagamit ng expressway. Halos 30 toll collection points ang binuksan sa may Bukawi Toll Plaza. Aminado ang NLEX, kumonti ang mga sasakyang dumaan sa expressway ngayong Semana Santa kung ikukumpara noong nakaraang taon. May mga nakahanda na po kaming mga counterflow. From Dao to San Fernando and then from Balagtas area to Bukawi Toll Plaza. And then after Bukawi Toll Plaza, somewhere yung tapat ng Ciudad de Victoria, up to Balintawak. Roughly, it's more than 10% lower than Holy Week last year. Samantala sa mga dadaan naman sa EDSA, ayon sa DPWH, 70% complete na ang Phase 1 ng EDSA Rehabilitation Project mula sa Rojas Boulevard sa Pasay hanggang sa Orense sa Makati. Target nilang matapos ang Phase 1 sa Hunyo ngayong taon. Ideal sa mga kapamilya naman natin na babaybay sa South Luzon Expressway ngayong pong linggo ng hapon. Asahan na rin ang tukod na traffic, slow-moving situation dito po sa area ng Santo Tomas, Batangas, northbound lane at maging dito sa area ng Calamba, exit ng South Luzon Expressway. Samantala, nakatanggap din tayo ng impormasyon ngayon na tukod na rin ang traffic dito sa area ng Santo Tomas, Batangas sa may Star Toll, northbound lane. So ito po yung mga papasok ng SLEX. So yan po ang i-report na build-up po sa atin ng SLEX Management. Bukod pa naman doon ay 14 exits pa ng SLEX, light traffic pa sa oras sa ito except kung kayo po ay babaybay o papasok sa may Skyway, asahan na build up sa may area ng Magallanes exit kung saan nasa 800 meters to 1 kilometer build up na mga sasakyan sa oras sa ito. Sa ngayon naman, balikan natin sitwasyon dito sa North Luzon Expressway. Nandito ako ngayon sa Balintawak Toll Plaza. Light traffic po ang situation sa mga oras sa ito. Pero ang napansin natin dito, kasi galing ako sa Baguio, Kamakilan, Adrian, umuwi din ako dito pabalik ng Metro Manila. Meron silang counterflow lane, zipper lane. Paglabas mo dito sa Bukawi Toll Plaza, dire-diretso na yan hanggang dito sa may EDSA, Balintawak, Cloverleaf. So sa mga nais pong gamitin yon, stay sa inner lane para po magamitin nyo itong mga counterflow lanes. Mula dito sa NLEX Balintawak, balik sa Adrian. So Liza, yan yung sinasabing nakahandang counterflow, ginagamit na ngayon. Kahapon pa lang ay bukas sa ito mga counterflow lanes. Makikita yan sa may area ng San Fernando, pagin dito sa area ng Plaridel, Bukawi. So bali 3 counterflow lanes ang pwedeng gamitin ng mga kapamilya natin. So wag kayo masyadong heartbroken kung hindi yung makuha yung unang counterflow lane. Magkakaroon siya ulit bago pa ang Bukawi Toll Plaza para dire-diretso ang pasok ng mga kapamilya natin dito sa may EDSA, sa may Metro Manila. Adrian. Maraming salamat, Liza Aquino. Sa iba pang balita, 3 ang sugatan sa pamamaril at pananaga sa isang talon sa Kalinog, Iloilo noong Biyernes Santo. Kuhang video, biglang nagpulasan ang mga naliligo sa talon sa Barangay Kahigon dahil sa sunod-sunod na putok ng baril. Ayon sa Kalinog PNP, nag-ugat ang gulo sa hindi pagkakaintindihan ng 2 grupo sa lugar dahil umano sa kalasingan. Nauwi ito sa pananaga at pamamaril. Isang senior citizen at 2 pang lalaki ang nasugatan. Arestado ang isang suspect habang pinaghahanap ang 2 pang sangkot sa gulo. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Ipinagdiriwang ngayon ng mga Katoliko sa buong mundo ang Easter Sunday o ang Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Para sa Santo Papa at Arsobispo ng Maynila, may mas malalim at napapanahong mensahe ang selebrasyong ito, ang agarang pagpapatigil ng digmaan sa gitnang silangan. Nagpapatrol, Jervis Manahan. Mga batang anghel ang nagbukas sa banal na ritual ng salubong sa Sacred Heart Parish sa Quezon City.
Ang salubong ang paggunita ng mga Katoliko sa pagkikita ng Birheng Maria at ng Panginoong Hesukristo na muling nabuhay pagkatapos ng pagpapako sa krus. Tampok dito ang pagtanggal sa lambong o belo sa imahe ng Birhen na simbolo ng tagumpay ng Panginoon laban sa kamatayan. Napakagandang tradisyon sa ating simbahan, lalong-lalo na dito sa Pilipinas. Lahat ng mga parokya ay gumagawa nito ng salubong. Ito ay patotoo na tunay nga na muling nabuhay si Jesus. Sapagkat ang kanyang muling pagkabuhay ay siyang pinakamabuting balita. Sa Easter Vigil din sinasariwa ng mga Katoliko ang pangako ng binyag. Napakasarap sa pakiramdam na nasasaksiyan natin yung pagsalubong. Nakaka-enlighten, parang naano ka ulit, na-reload ulit yung spirituality mo. Sa San Antonio de Padua Parish Church sa Hagonoy, Bulacan, inawit ang Magalak, ang Filipino version ng Exalted, na proklamasyon ng pagkabuhay ni Jesus bilang bahagi ng Easter Vigil. Sinundan din ito ng pinaka-inaabangang salubong na dinaluhan ng daan-daang mga deboto. Sinunog at pinasabog naman ang effigy na sumisimbolo sa Seven Deadly Sins sa Pampanga, sabay sa Pasko ng pagkabuhay. Ang effigy ay kumakatawan kay Judas Iscariot, ang apostol na nagkanulo kay Jesus. Ang tradisyong ito ay nagpapaalala na kailangang iwaksi ang kasalanan at magkaroon ng panibagong simula ngayong linggo ng pagkabuhay. Sa Manila Cathedral, pinangunahan ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula ang Easter Vigil. Sa kanyang mensahe, nanawagan ang kardinal na tapusin na ang digmaan sa gitnang silangan, na wala aniyang idinulot kundi paghihirap at pagkawasak ng mundo. Huwag sana aniyang matapos sa mga pagbati ang selebrasyon dahil ang Pasko ng Pagkabuhay ay isang panawagan na pumalag sa mga puwersa na nagnanakaw sa ating kaligayahan at kinabukasan. Sa Jerusalem, hindi bukas sa publiko ang Holy Sepulchre, ang mismong site kung saan pinaniniwala ang muling nabuhay si Jesus. Ipinagbabawal kasi ang malalaking pagtitipon dahil sa patuloy na mga pambobomba doon. Kaya naman pagpapatigil din sa digmaan ang naging sentro ng mensahe ni Pope Leo XIV. Pinangunahan ng Papa sa Roma ang kanyang unang Easter Vigil bilang Santo Papa. Inaasahan ng paggawad ng Urbi et Orbi o ang mensahe ng pagpapala mula sa Santo Papa. Tanghali ng Easter Sunday sa St. Peter's Basilica. Samantala, hinimok naman ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga Pilipino ngayong Easter na piliin ang pagmamalasakit at pagkakaisa kaysa sa pansariling interes at pagkakawatak-watak. Ang Pasko ng muling pagkabuhay ay paalala at patunay na pagkatapos ng dilim, dumadating ang liwanag at pagkatapos ng paghihirap, dumadating ang kaluwalhatian na dala ng ating Panginoong Hesukristo. Jervis Manahan, ABS-CBN News. Ilang shipping lines muling magtataas ng pamasahe dahil sa tuloy-tuloy na pagsirit ng presyo ng petrolyo. At 100 pajak drivers binigyan ng mga libreng bigas at gulay sa community pantry sa Tabaco City, Albay. Sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend. Sa mga sasakay ng barko pabalik ng Maynila sa Lunes, bad news dahil sasalubong ang mas mataas na pamasahe matapos magpatupad ng panibagong fare increase ang ilang shipping lines. Live mula sa Batangas Port, nagpapatrol si Dennis Dato. Dennis, di ba katataas lang noong nakaraang buwan ng pamasahe sa barko ay bakit tataas na naman? Tama ka dyan, Eddie Rian, tumaas nga noong nakaraang buwan. Pero ayon sa mga shipping lines, ay sunod-sunod din naman ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo na nakakaapekto na sa kanilang operasyon. Kaya wala silang magagawa kundi magtaas din ang pamasahe para magtuloy-tuloy naman ang kanilang biyahe. Sunod-sunod na ang pagdating ng mga barko sa Batangas Port.
Karamihan sa mga pasahero ay mga nagbakasyon at namanata sa kanilang probinsya nitong Semana Santa. Marami galing sa Puerto Galera, Oriental Mindoro na dinayo ng mga turista. Puno rin ang barkong galing Pola Port. Ikinagalak ng mga pasahero na may direktang biyahe na mula sa Pola at hindi na nila kailangang makipagsiksikan sa Calapan Port pauwi ng Batangas. Mabilis siya, kaya hindi nasakay ng bus, tuloy-tuloy na yung biyahe galing Pola. Dagsa na rin sa Calapan Port ang mga pauwi ng Batangas at Maynila para magbalik sa trabaho sa Lunes. Sa tala ng Port Management Office ng Mindoro, nasa 5,000 na ang mga pasahero sa Pantalan ngayong araw. Pero inaasang lolobo pa ang bilang sa 55,000 hanggang Lunes ng umaga. Kontrolado po natin, magbuti po yung pang-implementasyon ng ating tinatawag na online reservation system, no? So alam ng mga pasahero na meron na sila talagang masasakyan na barko. Kahapon at saka ngayon ay halos 12,000 pa lang ang tumatawid po. Pero kung masakit na sa bulsa ng mga biyahero ang mataas ng pamasahe sa barko nung magsiuwian sila sa kanilang probinsya, simula Lunes, kailangan muling magdagdag ng budget. Inaprubahan ng Marina ang hiling na fare increase ng mga shipping line mula 20 hanggang 30%. Papanik na ho ng almost 170 pesos ang diesel. So hindi ho natin malaman hanggang kailan po ito. Sana po may gawa ng ating gobyerno, but at this point in time, itong request na to nung nandun pa lang ho sa price rate between 120 pesos pa lang increase noon, ngayon ho nasa mag-170 na po tayo. Pero may kondisyon ng Marina. Sa oras na bumaba ang halaga ng krudo, dapat magbaba rin ng pamasahe ang mga barko. Ang isang shipping lines, inaasang papalo na sa 698 pesos ang pamasahe kada tao sa Roro mula Batangas patungo sa Calapan. Mula sa 528 pesos noong buwan lamang ng Marso. Nauunawaan naman ng ilang pasahero ang mga shipping line. Pero hiling nila masolusyonan ito ng gobyerno. Pero kung talagang need naman, why not? Wala namang problema. Kaya lang magagawa natin? Hindi lang naman tayo nakakaranas yan, lahat naman. Talagang gusto namin mapababa. Kawawa naman kaming mga senior citizen, wala namang trabaho, walang hanap buhay. Samantala, sumadsad naman sa batuhan ang pampaserong barkong MV Our Lady of Fatima 3 ilang sandali matapos umalis sa Tilic Port sa Lubang Island sa Occidental Mindoro umaga ng Easter Sunday. Nailigtas ng Philippine Coast Guard at isa pang barko ang 162 pasahero at 8 crew nito na patungo sana sa Nasugbu, Batangas. Hinihinalang dahil sa low tide kaya sumadsad ang barko. Dinala ang mga pasahero sa Terminal Management Office at binigyan ng pagkain at tubig ng PPA. Inirekomenda na ng Coast Guard sa Marina na suspindihin ang Passenger Ship Safety Certificate ng MV Our Lady of Fatima 3. Adrian, ayon sa PPA, mula nung Palm Sunday hanggang kaninang tanghali ay nasa 1.6 million lamang ang naitalang mga pasahero sa buong Pantalan sa buong bansa. Napakababa niyan kumpara sa 2.4 million na naitala noong nakaraang taon. At ayon sa PPA, ilan sa nakikita nilang dahilan kung bakit bumaba ang bilang ng mga pasaherong bumiyahe ay dahil sa mataas na pamasahe at marami ang gustong magtipid na lamang. Adrian. Dennis, dyan ba sa terminal, kasabay rin bang nagtaas ng presyo yung mga tindahan ng pagkain at mga pasalubong? Sa ngayon ay wala pa namang ganyang pagtaas sa mga pagkain dito, lalo na yung mga sa karindira dito, sa mga restaurant at saka yung mga pasulubong, ganun pa rin naman ang presyo. At sabi nga ng mga nakausap nating nakakwentuhan namin mga nagtitinda dito ay mahihirapan din sila din ang maapektuhan kapag nagtaas sila dahil wala nang bibili sa kanilang produkto kung nung ganitong panahon na wala pang pagtaas ng mga presyo ng produktong petrolyo ay nahihirapan na sila. Kaya hindi na din nila ninais na magtaas pa ng presyo ng kanilang mga bilihin. Adrian. Ayun lang. Maraming salamat, Dennis Datu. Nilinaw ni Energy Secretary Garin na ang pahintulot ng Iran na makadaan ang mga barkong nakarehistro sa Pilipinas o pag-aari ng mga Pilipino sa Strait of Hormuz ay hindi agad magdudulot ng pagbaba ng presyo ng langis sa bansa.
May apila naman ang mga tsuper at maliliit na negosyo sa pamahalaan habang pabigat ng pabigat ang epekto ng gyera sa presyo ng langis at mga bilihin. Nagpapatrol, Alison Co. Sa walang tigil na pagsirit ng presyo ng langis, pati kwek-kwek na tinitinda sa kalsada, 30 pesos na mula sa dating 25 pesos. Paliwanag ng tinderong si Eric Gortado, umaabot na sa 1,700 pesos ang bili niya sa isang tangke ng LPG na tumatagal lamang ng 5 araw. Nagtaas ulat, pati gasol lang. Taas na ulat eh. Sabihin na to. Hindi tayo magagawa eh. Kahit naman anong natin yung angal, wala eh. Bahala na sila kung ano yung gusto nila, basta laban na lang. Nag-uunti-unti na lamang magpagas ang senior citizen taxi driver na si Tim Loreto dahil hindi na niya kayang magpa-full tank. Halos 300 pesos na lang anya ang kanyang naiuwi sa buong araw na pamamasada. Naka-3 pasahero ako simula lumabas ako alas 6. Kulang talaga yun. Pangkarga lang ng gas yun. Wala pang bandiri kita. Kahit pinayagan na ng Iran na paraani ng mga Philippine-flagged vessels at Pinoy seafarers sa Strait of Hormuz, nilinaw ni Energy Secretary Sharon Garin na hindi pa rin ito agad magpapababa ng presyo ng langis. Pero masisiguruan niya nito ang tuloy-tuloy na supply at stability ng langis at ang kaligtasan ng mga barkong Pilipino at mga seafarer. Pumalag ang ilang transport groups sa anilay kakulangan ng aksyon ng gobyerno. Kung puro pagtaas din ang petrolyo, ano ang silbi noong pagdaan natin doon sa Strait of Hormuz? Ano yung sinasabi nila na meron tayong buffer ng langis ng 50 days at mayroong inangkat na mga langis sa iba pang lugar kung hindi rin naman pala bababa ang presyo ng diesel? Wala namang indikasyong huhupa na ang tensyon sa gitnang silangan matapos magbigay si US President Donald Trump noong Sabado ng 48 oras sa Tehran na makipagkasundo o makipagnegosasyon. Kaya nananawagan ng pangmatagalang solusyon sa enerhiya si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Dapat anyang timbangin ng Administrasyong Marcos ang pagpasok sa mga joint energy ventures sa mga banyaga pati na mula sa China. Bukas siyang maisama sa posibleng exploration activities ang West Philippine Sea na mayamang pagkukunan ng natural gas at posibleng langis. Pero iginiit niya na dapat sumunod ang anumang kasunduan sa 60% Filipino ownership provision ng konstitusyon. Para naman sa mga tsuper, hindi na dapat nagpahuli ang gobyerno sa mga aksyong ito. Kasi sinabi nung nakaraang administrasyon, di ba, na kailang paghandaan kasi talagang may mangyayari, mahal ang gas. Sana pinghandaan niya noon, huli na eh. Batay sa presyuhan sa world market, inaasahang tataas ng hanggang 20 piso ang kada litro ng diesel, 6 pesos sa gasolina at hanggang 11 pesos naman sa kerosene sa susunod na linggo. Dahil dito, posibleng umabot na sa 160 pesos kada litro ang diesel. Simula noong March 10 o 4 na linggo matapos sumiklab ang tensyon sa gitnang silangan, umabot na sa halos 70 pesos ang itinaas ng presyo ng diesel kada litro, mahigit 60 pesos sa kerosene at lampas 30 pesos sa gasolina. Alison Co, ABS-CBN News. Sa pulma ng lahat ng taas presyo ng gasolina at ilang bilihin, namamayani pa rin ang malasakit sa ilang Pinoy. Sa Tabaco Albay, nakatanggap ng ayuda ang aabot sa 100 pajak drivers mula sa isang community pantry. Ayon sa organizer na si Cheryl Brobio, naisip niya ito dahil maging sila ay hindi umano ligtas sa epekto ng pagsipa ng presyo ng petrolyo. Dagdag ni Brobio, galing sa sariling bulsa ang pondo. Kabilang sa mga natanggap ng pajak drivers ang bigas, gulay at libreng hapunan. Magpapatuloy anya ang pamimigay ng ayuda hanggang sa mga susunod na Sabado. Mga mag-outing sana tumilapon sa nadisgrasyang elf truck. Ilang sagradong gamit ng patrong si San Miguel Arcangel ninakaw sa simbahan sa Bulacan. Sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend. Apat ang patay habang 29 ang sugatan matapos tumilapon sa bumaliktad na elf truck sa Alyosan, Cotabato nitong Sabado de Gloria. Sa inisyal na investigasyon mula Barangay Batulawan sa bayan ng Pikit, patungo ang puting elf truck
sa Cotabato City para sa isang outing. Sinubukan umano ng driver na iwasan ng isang motorsiklo pero nawalan siya ng kontrol sa manibela hanggang sa bumangga sa Center Island. Sa lakas ng pagsalpok, napunta na ang ELF truck sa kabilang lane at bumangga sa isang multicab. Tumagilid ang ELF truck hanggang tuluyang bumaliktad at tumilapon ang mga sakay nito. Idineklarang dead on arrival ang 4 na pasahero habang nagpapagaling pa sa ospital ang 10 sa mga sugatan. Kinumpirma ng Diocesan Shrine and Parish of San Miguel Arcangel sa San Miguel, Bulacan na ninakaw ang ilang sagradong gamit ng kanilang patrong si San Miguel Arcangel. Natuklasan ang pagnanakaw umaga ng Sabado de Gloria. Kabilang sa mga ninakaw na gamit ang pakpak, kalasag, sibat at espadang gawa sa silver o pilak. Ayon sa parokya, higit sa presyo ng mga ninakaw na gamit, hindi mapapantayan ang kasaysayan at simbolo ng mayamang debosyong dala nito mula sa kanilang parishioners. Nakikipag-ugnayan na rin ang simbahan sa mga otoridad para ma-recover ang mga ito. Nananawagan din sila sa mga may impormasyon kaugnay ng mga ninakaw na gamit na makipag-ugnayan sa parokya. Nag-alok na ng 200,000 pisong pabuya ang LGU kung sino man ang makapagbibigay ng impormasyon para maibalik ang mga sagradong kagamitan. Susunod, patikim sa mga bagong kanta sa Signals EP ng BINI, inalabas sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend. Patay sa pamamaril ang 2 pulis at 1 tauhan ng Bureau of Corrections sa pamamaril sa Barangay Irawan, Puerto Princesa City, Palawan noong gabi ng Biyernes Santo. Ayon kay Police Brigadier General Jovencio Badua Jr., Regional Director ng Mimaropa PNP, rumesponde umano ang 2 pulis ng Police Station 2 sa tawag ng 2 nilang kasamahan na binugbog umano ng corrections officer ng Bucor at mga kasamahan niya sa isang lamayan. Nag-ugat umano ito sa di pagkakaunawaan matapos na naharangan umano ang dadaanan ng 2 naunang pulis na pauwi na ng bahay. Hindi pa malinaw kung bakit nauwi sa barilan ang pagresponde ng 2 pulis na nasawi. Ayon kay Badwa, nagpositibo sa paraffin test ang nasawing corrections officer at isa sa nasawing pulis habang hinihintay ang resulta ng ballistic exam. Tiniyak ni Badwa na mananagot sa batas ang lahat ng pulis na sangkot sa insidente. Sinibak na rin ni Badwa ang police director ng Puerto Princesa City Police Station. Isang Special Investigation Task Group na rin ang binuo para sa mas malalimang investigasyon sa kaso.